Support namin. Ayan, shoutout natin si boss. Ano pangalan mo, boss? Fernan. Fernan. Ayan, shoutout kay Sir Fernan dyan. Anong branch to? Premium Bikes Baliwag. Premium Bikes Baliwag. Yan. So puntahan nyo lang dito para sa labos. Yan, sa mga kukuha ng motor. Katulad nitong NMAX na to, no? So nandito tayo ngayon sa may Baliwag. So last time nakapag-video na ako dito sa Premium Bikes. Para dito sa bago natin na Yamaha NMAX and 155. Nakasubok na ako nito, yung sa kuya ko. So last time na prank ko kayo na akala nyo sa akin, pero yun, bagong bili lang kasi ng kuya ko. So ngayon merong lumabas, maraming kulay to. Meron silang silver at meron silang kulay green, tapos yung black. Kasi hindi ko pa alam kung ilan yung mga lumabas na bagong kulay, pero napansin ko rito ang laki ng improvement niya. Ang ganda ng mga kulay na lumabas ngayon. Tulad nitong yung green na to, matte finish siya, pero pag nilapitan mo, ang ganda ng finish na ito. Ang ganda ng itsura niya, ang ganda ng effect niya, no? Pero yung specs naman ito, ngayong 2022 is ganun pa rin naman. Wala namang pinagbago, wala namang in-upgrade doon. ABS yung mga nakita kong lumabas, katulad nitong kulay green na to. So same yung sa kuya ko, ABS din siya, no? Harap at likod na yan. Ayan, walk around natin, no? Para doon sa mga bagong kukuha or sa mga gustong kumuha nito, nandiyan sa description box yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Ayos na ayos siya. Umpisa natin dito, meron pa rin siyang windscreen. Ito is 110/70 by 13. So tubeless, naka disc brake, merong ABS sa harap, naka single piston caliper to na malaki-laki din, 'di ba? So dito naman yung kanyang signal light. So kita siya harap at sa gilid. Yan yung papansin natin. So naka telescopic fork. Maganda rin yung forks na ginamit niya rito, yung finish dito na may pagka-matte. And then parang meron siyang glittery effect, no? So sa likod naman is naka-open din yan. At open din dito sa taas, no? So yung kanyang busina nandun sa gilid na yun. Talagang meron siyang naka-separate doon na pwesto, no? Para doon lang yung busina, 'di ba? So dito sa side, mapapansin natin dito yung extension pa rin ng paa niya. Napaka-komportable pa rin ito. Then yung mga padding niya, yan, natatanggal to. Meron namang nabibili ng mga aftermarket na alam niyo yung may gold, basta meron ng mga kasukat na ganito, pero ang ganda ng padding niya, naaalis to. Kaya syempre ingat-ingat pa rin tayo doon. Pero gustong gusto ko yung pwesto nung kanyang paa. Gusto ko yung mga ganito, yung mga komportable lang sa biyahe, diba? Tapos dito mapapansin natin meron siya ritong glossy black. So combination siya ng matte green
matte gray na merong glossy black, di ba? So sa kanya namang foot pegs para dito sa angkas, stylish din, maganda-ganda rin, tsaka yung pagka metal niya makapal, no, yung ginamit dito. Tsaka meron din yan lock, yun. So radiator niya malaki-laki, halos same pa rin naman yung dati. And then meron siyang cover dito na stylish yung datingan niya, ganda ng cover niya. Tapos ang ganda rin ng plastic na ginamit dito. So sa kanyang exhaust, stylish, no? Lalo na yung kanyang exhaust cover, meron siyang parang carbon fiber finish dito. Then dito sa side, and then yung pagkamat nito. So yung kanyang pipe napakataba, pero ang liit lang nung butas nito. Yan, kaya ang tahimik nito eh. Nung trinay ko sa kuya ko, napakatahimik nung NMAX talaga, no? Mag-iingay lang siya kapag trinotal mo na siya. So meron din itong swing arm, so naka disc brake din dito sa likod, naka single piston caliper din dito. So ang size nito ay 130/70 by 13. So maganda rin yung mugs niya. So tubeless din yung tires. Ano nga ba yung ano nito? IRC. So maganda-ganda na rin yung ginamit dito na tires. Pati dun sa harap IRC din. So ayan, kahit enjoyin nyo muna to, di ba? Makakapit-kapit din to. So sa kanya namang shock dito is naka dual shock and then adjustable siya, diba? Ang nagustuhan pa rin natin dito, syempre hindi mawawala yung NMAX na emblem, and then meron siya ritong decals na 155. So dito pa rin pala sa part na to, halos same pa rin, meron siyang parang carbon fiber finish, no? Maganda yung mga plastic na ginamit talaga, quality masasabi natin. Tapos syempre yung tangke nandito pa rin, no? Ito naman yung kanyang grab bar, matte finish na kulay black, and then yung kanyang taillight na stylish, futuristic pa rin talaga yung design niya, no? So ito halogen bulb, pati yung kanyang signal light dun sa harap, pati dito is halogen bulb pero LED yung kanyang taillight. So merong reflector dito, side by side naman yan, merong plate light dito, and then dito naman yung kanyang lagay ng plate. So para sa akin, secure nyo to, lagyan nyo ng bracket na bakal, di ba? Putek, lalo na ngayon maulan, is malapad-lapad yung kanyang rear fender dito, tapos merong reflector dito, di ba? Sa panggilid naman niya, ito talaga ang bulky niyang tingnan, tapos stylish yung datingan. Ang ganda nung dating niya rito, ganda nung style, diba? Medyo kakaiba lang din talaga sa mga nakikita natin na mga scooter, diba? So ayan, meron Yamaha lube na nakalagay dito. So ang gagamitin nyo lang talaga dito is only Yamaha lube lang, no? So mabibili nyo rin yan sa mga branch ng Yamaha. So dito naman merong naka-emboss dito na Yamaha, meron din namang parang carbon fiber finish, no, yung panggilid niya. Yung kanyang side stand na napakakapal nung spring, diba? Tapos makapal din yung kanyang metal na ginamit dito. So kagandahan din dito sa side stand ng NMAX is meron din tong kill switch. So dito naman sa part na to, medyo maliit lang or manipis-nipis lang yung spring na ginamit, tsaka yung metal dito medyo manipis lang din para sa side stand. So sa upuan niya, papansin natin dito talagang premium yung leather na ginamit dito. Pati yung foam dito, pag piniga-piga natin yan, is sobrang lambot, sobrang komportable talaga. Kaupo na rin ako doon sa motor ng kuya ko, halos talagang komportable siya. Tapos kagandahan, meron siyang hydraulic na ganyan. So ganyan yung itsura niya pag ginayaan natin, ayan, diba? Ganyan lang siya, pero sana diniretso nila, alam mo yung 90 degrees, diba? So ito naman, nandito yung mga ano niya, mga side mirror, 'di ba, yung mga manual. So malaki-laki din yung kanyang compartment dito. Tapos dito rin nilalagay yung battery, 'di ba? At least sa mga biyahe is meron tayong mapaglalagyan. So keyless to,
papansin natin, maganda yung kanyang kilos dito. Yung remote di ko makikita, no, nasa kanila. So dito na rin na-open yung fuel, tapos yung seat. Then ayan, ang ganda nung ano, napaka premium looks nung kanyang ano rito, ignition, di ba? So meron pa rin naman tong USB port. Ayan, cigarette type siya na 12 watts or 12 volts, no? So malalim din yung kanyang side pocket dito. Try natin yung ating cellphone, kung gaano kalalim yan, hanggang dyan. So habang bumabiyahe, ilang cellphone pwede rito, kasyang kasya, kahit siguro mga 5, ganun yung kasya niya rito. Tapos meron din naman sa side pocket dito. So open natin yan, angat mo lang to, tapos yan, ganyan yung tsura nya. So dito naman medyo hindi siya ganun kalalim, hindi rin siya ganun kaluwag, no? Pero syempre huwag kayong mag-iiwan ng mga importanteng gamit yan, lalo kapag nakapark kayo or pupunta kayo sa mga mall, di ba? So dito sa handlebar niya, isa sa mga stylish talaga nakikita natin dito. Tsaka maganda yung itsura nito, yung finish niya, yung pagka-gray niya, di ba? Merong Yamaha dito na logo, and then yung kanyang mga switches talagang looks premium. So dito naman meron tong on and off, pwede nyo i-off, pwede nyo i-on, depende sa inyo. So dito naman meron siyang hazard and electric starter. So sa lever na ginamit dito, medyo manipis lang to. And then yung grip niya, sobrang kapit. Gusto ko yung grip niya, no? Tsaka maganda sa kamay. So pag trinottle naman natin to, ito talaga napakababaw nung kanyang throttle, di ba? Tapos ayan, full digital na yung kanyang panel gauge. Is meron siyang menu. Ayan, akala ko dito nung una ano siya, passing light, pero menu siya. So makikita nyo yan doon sa panel gauge, magbabago-bago yan. So natry ko na yan doon sa kuya ko. So ayan, meron siyang high and low, signal light, and busina. Tapos yung sa lever na rito, and then yung pagprenes natin, okay naman siya. Gustong kumuha nito, no, di ko na siya sasakyan kasi baka magasgasan natin. Nandiyan sa description box yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. So para dun sa mga kukuha, ayos na ayos yan. So yun nga mga boss, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi nyo tatandaan, wala sa motor ang itatagal yan, kundi nasa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo.